Hello mga ka-F-Love, magandang araw sa inyong lahat dyan at sana'y okay kayo lahat. Okay? So ngayong araw mayroon tayong pag-usapan regarding sa piyesa na common na ginagamit sa amplifier, sound system, okay? Sa may pre-amplifier, sa mic preamp. So itong piyesa na to ay nandoon sa lahat ng preamp system. Okay? Or preamp circuit, nandoon yun. So kadalasan kasi wala nang pag masiraan tayo na ganitong pyesa ay diretso replace na lang tayo. So minsan sa lalo na yung nagmamadali, maraming pinding, nagmamadali, so replace. So yun pala, hindi pala ito yung sira. So mayroon palang problema pa na iba. So ang akala natin ang pyesa na ito ang sira, yun pala hindi. So ito kay F-Love, pag-usapan natin ngayon at sasabihin ko sa inyo kung anong mga ibang problema bakit hindi siya gumagana, hindi nag-working 100%. So samahan niyo lang ako mga kay F-Love at pag-usapan natin. Okay? Ito yung tinatawag nating op amps. So ito yung number niya. So 4558D. Okay? 4558D. Okay? So ito yung common na ginagamit sa preamplifier natin. Doon sa may mic preamp, basta dito sa preamplifier circuit. So ito yung ginagamit natin sa tone control. So lahat nandoon sa mixer, ito lahat ang nilagay doon, itong pyesa na ito. Okay? So alamin natin kung anong gamit nito doon sa circuit natin. Okay? Okay, so ito yung preamplifier natin, itong GRC 4. So ito siya. Okay, so ito yung dual operational amplifier. So operational amplifier siya at ito yung mga packaging. Okay, so ito yung DIP package. So DIP 8. So ito yung malalaki. Okay? So ito yung makikita natin dun sa may amplifier natin, lalo na yung mga integrated amplifier, yung mga concert. Ito siya, DIP. Okay? So sa tone control, sa mic preamp, yan yung nakikita natin. Okay? So ito yung DIP. Yan. Okay. So ito yung mga number niya. 4559D. Tapos doon naman sa may surface mounted, ito naman siya. Yan. Okay? So NGM 458M. Okay? Ito kadalasan ginagamit sa ano natin, sa platinum player, sa video game player. Ito yung ginagamit doon. Okay? 4558. At saka doon sa mga mixer natin, yung mixer natin na 6 channel, 12 channel, ganito. Yung mga surface mounted, ganito yung ginagamit. So ito naman sa amplifier pa rin siya, pero hindi na ito madalas ginagamit, itong ganitong packaging. Parang ano siya, parang isang straight lang siya, ganyan. Okay, so hindi siya common ginagamit. Ito yung ginagamit sa DIP, ganitong packaging. Ito naman sa surface mounted, doon sa mga video game natin. Pati ito, mga ganito. So mga maliliit na siya. So ito yung ano natin,
ito yung features. Yan. Ito yung operating system or operating voltage, sorry. So gumagana siya from 4 volts to 18 volts. So positive, negative 4 volts to positive, negative 18 volts. So wide range yung ano niya, yung operating voltage. Wide. Okay? So ngayon, kadalasan kasi pag ito yung masisira, wala kang marinig na input or wala kang marinig na sounds. Pwede rin dito ang problema. Okay? Kung garalgal naman yung sound mo, dito rin yun possible. Okay? So doon sa amplifier natin or doon sa kahit sa tone control or sa preamp natin, kung tingnan mo yung ano dito, yung pin configuration niya or pin function niya, so makikita natin katulad dito number 7 yung out. Yan. Ito na yung papunta sa input natin, papunta sa amplifier. Tapos dito naman number 1. So depende doon sa ano natin, sa circuit. Maraming design to, pero dito nagbabase tayo sa output. Okay, so papunta na to sa amplifier itong dalawa. So left saka right. Yan, amplifier. Okay, amp. Yan na yun. So papunta na yan doon sa input ng amplifier board. Kasi sa buong isang amplifier, magkahiwa-hiwala yan eh. Mayroong preamp, okay, preamp circuit at power amp. Circuit. Okay, nabasa nyo ba yan, guys? Okay, or final amp. Paras lang final. Yan. So dun yun pinapasa. Okay, dun yun pinapasa dito. So ito yun. So intindihin nyo lang yung drawing ko kasi hindi ako hindi ako marunong mag-drawing or hindi ako marunong masulat. Basta mabasa nyo naman yan. So yun yun yung pin na yan. So pwede ka mag dyan, pwede ka mag inject ng dyan, ng audio signal or kahit anong signal dyan para ma-confirm mo lang yung kung gagana ba yung mo, power amplifier. Yun talaga yung pinaka dyan. Alamin mo lang kung saan yung input output. Mabilis lang kasi ang amplifier natin na ginagamit is linear naman yan. Ibig sabihin linear, magkaroon talaga siya ng kumbaga maririnig talaga natin kahit hawak-hawakan lang natin yan. Kahit hawakan natin sa kamay yung input, na yan, maghahaming na yan. So mabilis lang alamin, mabilis lang natin malaman kung okay ba yung amplifier or sira. Okay, so ito na yung output. Ngayon kung okay naman yan, so dito ka na sa input. Sa input na tayo ng pre-amplifier natin yan, input. Okay, so mayroon ng dyan, ito possible doon na sa mic, sa may cartridge ng mic yan, pero may mga circuit pa dyan, mga kapasitor. Okay, so yan dito, pwede rin ito, pwede rin yan kasi yung natin, yung signal kasi is form of AC yan, parang alternating current yan na mayroong
negative cycle tsaka positive. Okay, kung kahit ano ang papasok diyan, ma-amplify pa rin dun sa ano natin, sa op amps. Okay, so kahit saan dyan, itong inverting signal tsaka non-inverting signal. Okay, ganon din dito sa kabila. Yan. So yan lang yung ano nyo, tusukin nyo lang sa signal injector nyo dyan, pak, dito. So pin number 2 to, ito yung pin number ko yan. 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 Ganyan lang magte-testing. Yan. So pag test nyo dyan, meron na siyang ugong or humming dito. Ibig sabihin buo yung internal ano niya, inverter. Ito yung ano niya op amps. Ito yung parang inverter niya sa loob. Yan. Okay. So buo siya dito. Then sa kabila, sa pin number 3, ganun din. Input din siya eh. Yan o, input. Number 3, input. Yan. Input negative, input positive. 2 at 3. Okay, input lahat yan. Okay. So ganun din dito. So mayroon din siyang input. Yan. Ibig sabihin input dito pumasok yung linya galing dun sa, kung sa mic preamp dito pumasok yung linya galing dun sa cartridge. Okay, pwedeng dito sa inverting pin or inverting input, or dito sa non-inverting input. Okay, so yan. Okay, so ito naman yung output, ito yung output. Okay, output, ito yung input. Okay, ito yung input. Ayan, ayan. Ayan. So, basta ayan. Input. Okay. Ayan, dual. Ibig sabihin dual dahil dalawang ano siya. Dalawang output siya dito. Dalawang op amps. Okay. Kaya tinatawag na dual operational amplifier. Okay. So itong pin number 4, ito yung power supply natin. Okay. So ito yung power supply natin sa negative. Okay. So dito naman sa number 8, ito naman sa positive. Yan. Yun yun. Kumpleto na tayo. Dito na tayo sa supply voltage. Yan. So ngayon, suburahin lang natin to. Okay. So, suburahin natin to. Okay. Ito yung ano ngayon. Ito yung ewan ko lang kung ginawa nyo to pag check dito. Sa voltage input. Okay. Dito. Tsaka dito. Yan. So base dito sa ano niya, features niya, gumagana siya from 4 volts positive negative to 18 volts positive negative. So gagana siya kasi wide range siya. Ang problema, lalo na pag ang sakit ng ano nyo, ang amplifier is pag unang bukas nyo, maganda yung tunog. Ang ganda ng tunog. Tapos after 5 seconds, bigla siyang humina na wala kang ginagalaw. So wala kang ginagalaw, biglang humina. Tapos hanggang nag-ano na siya, tawag nun, iba na yung tunog, parang ingay na siya, parang pahinto-hinto. Okay?
So iba na yung tunog. Parang ang ingay na niya. Wala ka nang marinig na music, kundi yung maingay na lang. Hindi siya grounded. Parang putol-putol na sound. Okay? Ngayon, ang ginawa naman natin, so nagpalit tayo agad. Okay, nagpalit tayo agad ng buong op amps. Okay? So, pagpalit natin, ganun pa rin, unang bukas mo, ang ganda, maya-maya ganun pa rin. Okay? So, kung hindi mo alam ang gagawin mo dito, puro ka lang palit. So, maubos yung oras mo kakapalit, maubos yung pyesa mo kakapalit ng op amps. Ngayon, hindi mo naman isipin na ang problema mo dito sa input, sa source. Okay? Hindi mo rin pwedeng sabihin dito sa output, kasi pag i-testing mo dito, testing mo siya dito, okay, lahat ng output normal yung humming, normal yung sound. Pwede dito ka mag-input ng ng music dito. Okay? So tulad nga sinasabi ko kanina, pwede ka mag-inject dito ng source or mga sound source. Pwede rin dito. Okay? So yun yung ginawa natin kanina, kino-confirm muna natin lahat dito. So na-confirm na nga natin na walang problema. Tusok-tusok. Ang problema pag paganahin mo na, yun na nga, biglang humina, tapos mag putok-putok na. Putok-putok pala yung tawag nun. Yung kakaiba, parang malakas na ganun. Ang ingay, maninira ng speaker to kung hindi mapatay. Okay? Yun pala mga ka-iflog, dito nyo bantayan lagi. Dito sa pin number 4 at pin number 8. Okay? So ang sinabi dito, ulitin ko lang, kaya niyang mag-handle ng 4 volts to 18 volts. Positive, negative. Okay? So gagana siya, mag-work siya from 4 volts to 18 volts. So ang kadalasang supply natin dito, ang pinaka-common talaga, lalo na sa mga 502 na amplifier, ang pinaka-common na supply na input dito 8 tsaka 9. Okay? Kung mayroon kayong makita dyan na regulator 7809, tapos mayroon ding kapartner niya is 78 sorry burahin lang natin dito. Okay, wait lang, doble tayo. Kasi tayo marunong mag drawing, kaya hindi ko kumuha ng drafting kasi mahina ako sa mga ganito. Ayan. So ito 7909. Okay, yan, ito yung mga regulator natin. Yan. Ito yung mga regulator natin doon sa 502 na amplifier. Makita nyo to, alam ko naman na lagi kayo nag-repair ng mga 502 amplifier. Yan. Okay, so mayroon pa dito para ma-emphasize natin. Yan.
Okay lang yun, huwag nyo lang itindihin yung drawing ko, basta nakita nyo na kung paano, anong forma. Okay? So, ang output nito, saan ba yung output ng 72.9? Alam ko ang output nito sa number 1 eh. Hindi. 78.9. Dito. Ito yung out. Alam ko ito yung out eh. Tapos in. Tapos negative. Ayan. Dito naman negative, tapos out, tapos in. Yan. Okay. So dito tayo mag-focus sa out. So ito number 4, ang buntayan natin ito is negative. Yan. Pupunta yan dito. Yan, dito sa yan. Yan yun. Tapos ito namang isa punta dito sa number 8. Yan. So yan yung mga supply. Okay? So ito yung mga regulator natin. Ngayon, balik tayo dun sa sinabi kong problema na puro ka lang palit. Kasi pag pag mag voltage check ka na dyan, unang siyempre hindi mo naman mababad yung dyan eh. Nagbababad ka ba dito ng ng test prod or tester dito? Isang ganun lang yan eh, isang tusok mo lang yan. Pag ganyan, lipat na sa kabila. Yun talaga yung kadalasang ginagawa ng technician. Tusok-tusok lang. Walang obserbasyon kasi di mo akalain na magbabago pala yung mga voltahe dyan. Dito. Okay? So ngayon, kaya lumabas yung problema na yan mga ka-FLOW. Kasi ito 7809, 7909. So ang dapat lalabas dyan is negative 9 volts. Kabila naman is positive 9 volts. Okay. So ito na. So pag ganitong voltahe, sa number 4 is negative volts, sa number 8 is positive volts. Ang resulta niyan, very clear yung sound niya, very clear. So wala kang marinig na kakaibang walang distorted, lahat okay siya. Okay? So kaya naman kaya naman magkaroon siya ng problema kasi kung ang kapartner niya na voltahe magkaiba. Okay? So, ibig sabihin, kung ito 9 volts, tapos partneran mo siyang negative 12 volts dito. Kung ang partner niya is negative 12. Ito. Yun na yung chance na magkagano na. Magputok-putok na yung nyo, yung amplifier, yung speaker, putok-putok na yon. Okay? So, sa madaling salita, ang supply ng op-amps natin, hindi pwedeng hindi sila parehas. Sa negative tsaka sa positive. Hindi pwede. Magkaroon ka ng problema dyan. Okay? Maaring hirap na hirap yung nyo. Yung parang kulang yung lumabas dun sa final amp circuit. Parang pigil yung mo. Kung sa mic preamp ginagamit to, parang pigil yung boses mo, parang pigil. Hindi siya maluwag. Okay? Pag hindi siya parehas. Okay?
Or kung baliktarin natin, ito naman yung 9 volts, tapos itong positive is maging positive 12 volts, ganun pa din. So dapat talaga sila parehas. Okay? So ang tanong, bakit nagkaganito? Bakit nangyayari itong ganitong problema? Kasi tandaan yung mga ka-F-Love, itong 9 volts na yan, saka itong negative 9 volts, saka positive 9 volts, dito yung kinukuha sa regulator natin. Ito 7809 at 7909. So dyan natin kinukuha yan. Ito kasi kung maging leakage na to, halimbawa kahit saan dito sa dalawa, unang bukas mo pa lang, accurate siya. Okay? Accurate. So siyempre ang unang isipin natin, walang problema kasi ano siya accurate, 9 volts siya agad. So hindi natin isipin na nagbabari pala siya. Nagbabari siya, mag-increase yung voltahe niya pag ang regulator mo is leakage na. Okay? So dito pala nagkaroon ng problema. So kadalasang magkaroon ng problema dyan is itong 7809. Yan. Unang bukas mo pa lang 7809 maging 78, mag-ano siya, unti-unting tumaas. Unti-unting tumaas siya maging 78 9.5 or 9 negative 9.9 volts, 9.5, 10, 11 hanggang 12. Okay? So ang mangyari pag unti-unti siyang tumaas, halimbawa 9.5, hihina na konti. Pagdating sa 10, hihina pa. Pagdating sa 10.5, hihina pa. 11, mahina. Pagdating sa 12, yun na yung magputok-putok. So yun na yung magputok-putok. Kahit saan dito sa dalawa, pero ang mabilis na bumigay dyan ito. Okay? So wala nang ibang kasi to, wala nang ibang dinaanan. Mga kapasitor lang. Ito may mga kapasitor diyan. Yan, may mga kapasitor yan eh. Pero itong kapasitor na yan, kahit bumaba yung capacitance niyan, hindi pa rin siya maapektuhan yung voltahe. Hindi niya maapektuhan kasi ano na to regulator na kasi to. Hindi maapektuhan yan. Kahit tanggalin mo pa yan. Walang problema yan. Okay? So, ang trabaho lang nito is nililinis, kumbaga fini-filter pa niya kasi may kunting pa kasi to, gas. May kunting mga signal, unwanted signal. Kumbaga kung tingnan natin sa oscilloscope, mayroon pa siyang kunting noise. Okay, may kunti siyang noise. So kung may capacitor ka dyan, ang makita natin sa oscilloscope is straight line. So pure DC na siya. Yun yung gamit sa capacitor yan. Okay? Pero hindi siya naging dahilan bakit tumataas yung yung voltahe. Okay? So yun lang. Yun lang yung ma-share ko sa inyo. So ito naman ay talagang paulit-ulit na lang na-encounter natin to. Matagal na nating alam to. So ngayon ko lang na isip na pwede pa lang i-share ko sa inyo kasi nangyayari talaga ito. At saka ito yung piyesa na ginagamit talaga sa lahat ng sound circuit or amplifier circuit. Ito talaga kahit saan ka. Okay? Pati nga yung pati yung parehas lang naman yan. Pwede mo magpalit-palitin. Sana ba yung copy ko dun sa mga replacement.
Parehas lang yan. Pwede mo pagpalit-palitin yan. Yung TL ano, op amps din yan. Wala na. Parehas lang naman yan. So ito, kung ganun yung maobserbahan nyo, wag kayong mag ano agad. Wag nyo agad tong palitan. Okay, wag nyo agad tong palitan tong ano, yung op amps. Kasi hindi naman din to sirain. Okay? So, masira lang to kung ano, kung mabasa yung board, yung marami ng parang grasa, nasisira to, tsaka yung kalawang nasisira to. Pero pag normal na ano lang, hindi to basta-basta masisira kasi ang voltahe kasi nito naka ano dito, naka regulate dito sa regulator natin, regulator transistor or IC. Okay? Tsaka ano, gumagana siya sa 4 volts to 18 volts, so wide range yung ano niya, yung supply voltage. So hindi talaga basta-basta nasira. So yun lang yung tandaan nyo dito. Kung hindi nyo na naintindihan, nagpalit na kayo ng ilang kapasitor, tapos nagtest kayo ng resistor, okay naman lahat, pagpalit ganun pa rin, palit of amps ganun pa rin. Ngayon pag ito pa namang regulator na to, kung tanggalan mo ng load, halimbawa wala na nakakonect dyan, hindi ito magbababa. Pag mga lake na ano, mga lake na kapasitor, hindi yan magbababa pag walang nakakabit dito. Bababa lang yan kung may load na or may nakakabit na. Pero hindi siya bababa na biglaan. Unti-unti. Segundo, unti-unti pa padahan-dahan. Parang mayroong trimmer na inanaan mo o nilakasan. Parang ganun siya. Kaya sakit sa ulo. Masakit sa ulo kung hindi nyo to kabisado dito. Malaman nyo lang to kung ibabad nyo yung ano, yung test prod, yung pinakalas na pinakalas nyo na troubleshooting, yung tipong malalim na magbababad ka na niyan, babad yung test prod, yung bakit ganun. So dito lang pala nababago siya, unti-unting nababago yung voltahe, nag-increase dito. So dapat talaga pareha sila. Kung 4 volts lang dito, 4 volts lang din dito. Kasi wide range siya, yun, wide range. Kung 5 volts din kabilaan. Kung 16 volts yung kabilaan. Okay? Pero pag magkaiba, hindi sila parehas. Yun yung maglabasan na yung ano, pangit na tunog, putok-putok, wala nang music, puro na lang putok-putok yung ano, yung marinig nyo sa amplifier. O di kaya sa amplified speaker, yung ano, yung isahan lang. So yun. Okay, so hanggang dito na lang tayo mga ka-FLAB. Kung hindi pa kayo, sana ay nakatulong ako sa inyo at nakadagdag ako sa kaalaman regarding dito sa op amps, at ma-apply nyo rin kung halimbawa mangyari sa inyo na ganito. So ma-apply nyo rin to doon sa pag-troubleshoot nyo o pag-repair nyo. Okay? Maraming salamat sa inyong panonood at huwag kalimutang mag-subscribe para ma-update kayo kung mayroon tayong bagong gawing video tips. Okay? Salamat mga ka-FLAB.